na liga na mabroadcast sa Pilipinas. At samantalay na yung mga pagkasita. Pinakaliwa sa media si Kamon na President ng Philippine Parliament Employees Association. Mga pag-asa. Yeah. Pag-asa. At nakatuloy na boundary na si Kamon. Nakatuloy na sa radyo. At nandito rin ang ating mga kinatawan ng Rodriguez State, Mr. Ramirez, Ron Madrigal, ako natin si Correspondent Rodel Atapare, at natin dito si Ginawang Al Binambol, General Manager ng MRT, Rizal, o Tinka, Tinka, nakakabasa si Kamon dito, kasi mga nagpupunta nila, mga Rizal. Dito sa photo natin, pupuloto na tayo. Nagpupunta naman dito. Si Coco Pimentel, relic natin na mga Coco. Diba? Ito sa photo. At also si yung mga Coco ni ARMM Governor Hataman. Yung last na visit niya nito, hindi na siya proklamado, pero nagtayo namin. So, huwag ka kabahan. Tawad. Pero kung alas ka naman sa pag-asa tiyak naman na sigurado mas maganda yung pupunta ko. Okay. Pagpapagyan natin mga guests, sunod na si Kamon Agustin, Presidente ng PWEA. Okay, magandang mahal po sa inyo lahat. Si Rory at Mrs. Elisa. Rodriguez Estate. Wala naman ako sa podcast resort. Magandang umaga kay lahat po. At nabibili ng mga resign on. Bakit hindi natin mga resign on? Atin. At sa atin. At nagdoy. Na totoo at may integridad na nasyonalismo. At siyempre, ang pinasok Abilo Miliendes. Ano ko sa pangalan ba? Ano ba? Dito, ano? Amlo na lang. Oh, sorry yun. Amlo Miliendes. Also na atin. Layo tayo. Diba? Gordon na yan. Nag-record na tayo. And of course, nandito yung COPSA party list. Tama. Roland Hota. Next Vice Mayor of Quezon City. Sigurado na. Sigurado na. Kasi nagkakagulo na sila. Hindi naman ako. Bakit yung sinabi ko walang palaman? Ano ba? Of course, nandito si Catherine. At may programa. O ito sa Channel 4. Ano kami yun? 11:34 every Saturday. At namin natin si Joby Di Guzman. Ang programa mo, Joby? Hindi, yung sa TV. Sa TV, di ba? Online. Sa Pasay City. At siyempre, nandito rin ang programa sa television. Ang Presidente ng Farmers. Over GNN. Ano na programa? Chismas. Ako, nandito si Ginawang Internasyon. Ito na marami. Yan mo kami sa bitaw ko, yung tawag na yata. Kasi kung nagkawal dito, nagkasal na anyway. Sige ba? Of course, nandito si Charlie Mendoza, ang programa sa at si Archie Alvera na SPMA ngayon. SPMA ba yun ngayon?
May bago sa media lakay. Siya ang spokesperson na isa sa mga media bureau noong June 12 indignation rally. Athens. Okay. Sige. Sasawa ko yan. Okay. Now, bigyan natin si Ginawa ng Simuna for his report. Ano na latest flight ng mga weathermen natin? Balita ko tatlo na yung malis at paano malis. Yung kasi ako na ikit na lang hinihintay ng pinakalitas si Chris Galang, di ba? At yun isukil natin sa mga broadcast sa mga weather forecast natin. Balita ko, nakasign natin sa Dr. Radar. Sa tubig, Dr. Radar po. Pero for we was connected with the forecasting section po for more than 10 years and it's po sa forecasting. And after a while, halipat po sa Dr. Station kasi marami na po yung Dr. Station na kinayo. Kaya may nakulangan po ang mga tao natin sa Dr. Kaya doon po sa transfer mo na samantala sa Dr. Station. Yung mga biyagan na makasa, yung mga weather forecasters, sasabi nila ng pagpalit ng sweldo. Pero para sa mga biyagan ng gobyerno, kaya mas mataas na at mas malaki na yung mga sweldo sa pag-asa. Kamu tao yun? Ay po, lahat ng gawin ng gobyerno, ito po ng salary standardization law. Hindi po pwedeng kumawala from the standard. If ever mataas ang po ng sweldo, ito po italagan sa mahabang proseso. So, unang-una po, ito po kailangan dumampa sa ating progreso. And we have never asked for a higher salary than those sa aming counterpart sa ibang ahensya po. Yung forecast na halimbawa, ano salary grade yun na kamo? Sa every position po ng isang meteorologist po tawag dito, sila po mga weather specialist, meron po tayong weather specialist 1, weather specialist 2, senior weather specialist, supervising. Ang every position po ng weather specialist 1 ng isang meteorologist ay more than 20,000. Compared to yun po ang entry, basic po yun. Ito po ang baguhan na sweldo, tinatanggap ng isang baguhan meteorologist. Compared po sa ibang bansa, let's say, sa Dubai, sa Qatar, sa Abu Dhabi, they offer 5 to 7 times higher po na aming tinatanggap dito ng mga forecaster. And even, as much as 100 yung 10 times higher. Si Dr. Mateo po, although he was hired sa Qatar, nag-resign po siya last year, March. Hindi po sa forecasting siya pumasok sa larangan ng forecasting, kung hindi po sa larangan ng pagtuturo. Dahil yung po isang universidad sa Qatar ay nag-offer po ng kurso sa meteorology. That is why siya po ay isa sa mga pioneers doon na magtuturo. And may add also, kung hindi po nyo napapansin, kaya po nagkaroon ng meteorology course sa isang universidad ay dahil po sa kakulangan ng mga forecaster doon sa Middle East. Kaya ang ginagawa po nila, based on talent, dito po sa pag-asa. Sabi nila nakabuha ng mga tao kasi po yan, ako pinaturo naman dahil malaki po tiwala nila media. This only proves na talagang competent po at skilled, talented po ang ating mga forecaster dito sa pag-asa. Yung po sa pangalaga, yung attitude toward yung the job. At yung pong character. Kaya po nababalita, kaya po maraming yung mga dito ay nababalita ang ganun po sa galing ng mga forecaster dito sa pag-asa. Not only dito sa Middle East, as far as Congo ay nabalita na po at meron po kaming nasamahan na nagtatrabaho doon. Kailan po naman? Wala ko. Ang video ko lang po sa buhay ay makita ko yung pong advocacy namin isinulong, yung pong magkaroon ng organization ng pag-asa, yung po ang aming advocacy, and until now, ngayon po ay unti-unti na namin nakakapit ito. And we will not stop upang makinabang po. If ever that is modernization po ng pag-asa, makikinabang po ang bayan. Ano ba ang sinasabing beneficyo na unang
Tama mo kasi yung ibang mga ahensya ng gobyerno medyo naiingit sa inyo dahil nagpapatap lang kayo ng konti eh. Gusto ka presidente pumunta sa inyo. No? Nagpapapres ka sa Malacanang just because of pag-asa. Diba? Mukhang nakatali kayo sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Tama. Ikinatutunan po namin ito dahil ito po ipakilala naman sa kahalagahan po ng servisyo na binibigay po natin. Hindi po kami sports pang puso. Kami po yung natutuwa dahil ito po isang recognition na binibigay na hirap po na ginagawa po natin. Kaya po, doon naman po sa mga benepisyo, maliit naman po naman ito eh, mga benepisyo namin tinatanggap. Not only po sa gasto, but the entire DOSC system, mga scientists po, science workers, para ano po kami ang tinatanggap. Alright. Okay, meron ko ito yung mga questions sa dalawa, ladies. I-acknowledge lang ako natin ng hari ng DCXN. Tony Reuno, senior anchor ng DCXN po yan. At siya po ang kasatukulan natin vice president for external affairs o internal affairs. Mas gusto niya yung vice president for internal affairs eh. Pwede dalawa na. External. Pasigray sa dito rin. At saka po nila kung bakit mo sito na yung mga Rodriguez. Baka natin karoon-roon itong background itong story na nilang pinata na dito. Si Rolly and Elisa Madrigal. Kapatid, ano po itong yung parating sa ating forum ngayong umaga? Sige po, okay, Rolly. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga yung nandito po sa SCC na po ito. Ito po ang gusto lang po namin ipaparating itong dito sa Rodriguez System. Ito po ay may kinalaman sa lupa. Yung lupa po ng buong lisan po na pag-aari ng Rodriguez System. Kung meron po kayong katanungan, handa po akong sumagot kung ano po ang inyong tatanong tungkol dito sa Rodriguez System po. Excuse me. Good morning everybody. Now we will present our recovery in behalf of Mr. Rodriguez. Hence, Alfredo Rodriguez. We want to expose our land dispute because Mr. Rodriguez. And thank you so much for giving me our effort to come. Rolly, at saka siguro din ako yung background. Ano yung Rodriguez Estate na yan? Kahit na medyo may mga napakinggan ako yung araw tungkol sa Rodriguez Estate. In fact, kaya ako nagbibiro kanina na meron ng grupo na nag-train na dito na publikina sa kanila. Diba? Talon. Ha? Ay, talon. Aliano. Aliano. Pinag-train na sa kanya naman ng Bukit City. Kaya, patong sila natin dito sa baba, pinag-train eh. Sabi ko, subukan nyo nga, pakulan yung kahit yung parking area dito natin kung kakayanin niya. Tapos, isa yung DOSC. Sige. Para hindi na naman sa mga kasama natin. Ano ba yung background ng Rodriguez Estate na yan? Ito po ang background ng Rodriguez System po. Ito po ay nagmula sa 01 Passport Protocol of 1891. During the Spanish regime, si Don Hermógenes Rodriguez po ay isang gobernador silyo ng Rodriguez. Lamang panahon na yun ng Castilla. Kaya po ang masabi na lang po natin na kasi po siya nakaupo. Kaya ginawan po ng papilis itong Sir Juan Gaspar. Ang ibig sabihin ng Sir Juan Gaspar, isang mundo may apat na sulok. Kaya yan ay tinatawag na siguro hindi naman na hingit sa kalaman ninyo. Pero hindi nakakalam yung tungkol sa Sir Juan Gaspar. Marami po ang gumagaya ng Sir Juan Gaspar tulad ng mga 779 o ano-ano pa. Mga kung na lang po ito papagigit kung sino po ang mga nagmamayari ng kalupaan ng mga bungsa. Actually po, andito po ang katibayan ng papilis na aming pong dala. Ito po mga property plan dito ay nagmula noong 19th century pa po. Kaya po hindi
ay lumantad si Mr. Rodriguez. Kaya simula po, hindi na po siya naging gobernador, nung nakanggang ang kanyang lolo, pagka-gobernador, noong panahon ng kahilan. Sila po ay hinahanap para pakatayin o sa madaling sabi. Kaya po sila nagtatago. Nakarating sila ng area ng Bicol hanggang sa Ilocos sa pagtatago. Kaya ito na po ang panahon na para ilantad namin ang katotohanan pagdating sa lupa na pag-aari ni Mr. Rodriguez. Ito po siya tawag na 01 Passport Protocol of 1891. Ang history background po nito, andito po. Ito po ang noong panahon na yun na meron po kaming dala na Spanish title. So, noong panahon na yun, panahon ni Presidente Marcos, ang lahat ng Spanish title ay ano siya nagbatas ng Presidential Decree 1143 na lahat ng under ng Spanish title ay isuko upang gawin itong touring system law. So, pagdating na po ng marami pong nagpapasa ng mga lupa na yung sila po ang nagmamayari. Nagpasa po sila ng mga pakilis sa Malacanang. Pero hindi po na-approve. Marami po nagpapasa. Tulad na siguro po, alam niyo yun. Ang na-approve lang ng touring system ito, itong 01 Passport Protocol of 1891. Firmado po yan ni Presidente Marcos na na-approve sa pagka-touring system law ang 01 Passport Protocol. Kasi po, siya po ang yung 01 Passport Protocol, yun po ang unang na-registered during the Spanish. Pagkatapos ng Spanish regime, nung once na naging touring system law na po, yan na po. Lalo na yung lakad na yung mga kaniyang mga papilis. Tungkol dito po sa Infanta Road. Yung Antipolo, Marikina Infanta Road. Ito po ay binayaran na po si Mr. Rodriguez ng milyon po upang hingin kay Mr. Rodriguez ang pahintulot ng DPWH ay gumawa po ng kalsada. Ito po yung Marcos Highway. Dito po ang aming katibayan. Nagbabayad po ang ating gobyerno kay Mr. Rodriguez ng area ng kalsada upang mabuksan po ang kalsada. Kaya ito po ang katotohanan sapagkat kung hindi po siya ang totoo na siya po ang magmamayari ng trupaan ng buong Marisan, bakit po ang gobyerno magbabayad po sa kanya? Marami po nagsasabi ng mga papilis kay Mr. Rodriguez, hindi po na-approve sapagkat po yung mga papilis nila kasi hindi po na-approve dahil hindi po nakaano sa yung kumbaga hindi na registered na touring system law. Si Mr. Rodriguez heirs ng Mr. Rodriguez State, yun na po ang naging touring system. Okay. Alright. Questions na, gentlemen? Alright. Sa ito po, siguro, hindi na po sa kalaman kay ng Bongisan ay nakarating na po ito. Kaya lang, hindi po sila hindi po nila tinatanggap na nag-aari na Rodriguez State. Kaya pinagaliwala nila po ang kami po kalaban ng buong barangay ng Antipolo. Hindi nila tinatanggap, hindi nila matanggap na si Rodriguez ang totoo magmamamayari ng tula. Hindi mo tanggap ano gagawin. Ay kaya po, dito po kami upang isa sa buong pasuwalan namin ng katotohanan. Paano para niyo isisiwala? Sabi mo nga, babawa yung gobyerno, hindi kayo pinapasin.
babay tayo kay Rodriguez. Sige, hindi kayo pinapansin. Saan ang laban na to? Kung dadaanan lang tayo, walang mangyayari. Pagka ganyan. Okay, sir. Kaya po nandito kami sa media. Ay para po ma-expose ang legality ang aming hinahawakan ko ngayon. Since po ang barangay, even the mayor of the Marikina, magka-receive sila ng aming advertisement nito. So, hindi ko talaga tinakarap. Hindi ko po alam kung ano ang dahilan nila, ano ang motibo. Actually, ang asawa ko pinakulong na nila. Minsan, retired Army Marines. It was last year. Pinakulong nila. Di congressman ako. Dahil sa lupa ng pag-recover na to. Nawalan sa isa sapagkat tinanggap within 15 days ng probable cause para ipakulong ang asawa ko. It's because dinala niya ang imported mapunta sa lupa kung saan tawag din ang dokumento natin. Within 15 days, sir, tinanggap ko ng korte kaya ko na-dismiss ko, hindi pa ako nag-break. As far as I'm concerned, ang pagdala ng baril without PTC, alam po natin yan na nakalaki and all money forbid. Ayoko maging biktima tayo pare-pareho ng gobyerno sa kalokohan nila. Yes, sir. Ang point ko kasi, paano nyo ilalaban yung ganitong sistema ng wala kayong puwersa? Kagaya ng Guido State, si Guido, yung munisipyo, tsaka yung Kapitolyo, hinahakin yung lupa kanya. May dokumento, may decision ng Korte Suprema. Nasaan yung mga legalidad nun? Yes, sir. Puro katarantaduhan na lang yung nangyayari, di ba? Yes, sir. Ano mo lalabanan ngayon yan? Kasi naikwento ko na yung kaso ngayon na nabit mo na si Joel Rodriguez. Pati yung Kagaliano at dito. Wala tayo pinangahawakan tama dyan eh. Alam mo, marami na nakulong dyan. Tapos marami na rin tao na biktima na kunan ng pera. Na hindi nabigyan ng bukas. Mula sa bagong silangan hanggang sa Rizal. So, yun ba si Ato, Engineer Bonifacio? Ilang tao na binigyan ni Rodriguez ng SPA. Hawak ko namin yung kaso since 2001. No? Yung decision sa Bicol, sinayag namin sa Supreme Court. Panay, kasi hindi na ako talaga yung Supreme Court eh. Ang binigyan na sa inyo, may papeles. Puntaan niyo yung Supreme Court, kung saan pinili yung mga judges doon para malaman niyo, kuhanan tayo. Nagpuhatang Pasig, marami na ang gusto magpatayan yan dahil sa Rodriguez Estate na yan. Kagaliano at dito. Nakakalungkot yung Masakit yan, buong Pilipinas yung pag-aari. Walang specific na ano eh. Ang pinag-usapan lagi, mother title. Hawak kasi namin yung mother title, buong Pilipinas, amin. No? Niradyo ko na yan, 2001 pa. Pero lahat ng papeles binigay sa amin sa Supreme Court na walang katotohanan, hindi nga nangyayari. Maraming naglalabas ng claim, maraming binigyan ng SPA. Kung sino-sino, mga abogado pa binigyan ng SPA. Yung decision sa Bicol, yun yung hawak nila yung Bonifacio. No? At ilang pang mga binigyan ng SPA. Bata pa kami, yan na yung kaso ngayon eh. Kaya lang, ang sinasabi namin dito, yung mga pinagbentahan ng lupa, wala silang lupa ngayon. Sila ngayon umahanting kay Rodriguez dahil malaki ang binayad nila doon sa binigyan ng SPA. Ano? Pero hanggang ngayon wala silang lupa. Kuhain ninyo ang Kenneth sa Pasig, nagbuhatan. Bago ko lang nakalulungkot na nakakaranas kayo ng pag-aresto. Of course, aresto pagkatang kami nila magkasabaras, di ba? Nakabanggit nyo, nagbabayad ng gobyerno sa tabaan ng Marcos Highway. Kung talagang gusto mo ng laban, tutal sanay ka sa aresto. Oraman mo yung Marcos Highway, huwag ka magpadaan. Ganyan, Papi. Yun po ay road widening po ang ginawa po. Kaya po nagkaroon ng ano dito, si Mr. Rodriguez at pinayaan po siya na I didn't mention the amount. It's just we have as the evidence. Hindi nga, anong media ko kakampinin nyo pagdating sa katotohanan? Wala akong problema doon. Pag bulgar ng katotohanan, wala ko kayo makikita ng problema sa media practitioner. Kasi sinasabi ko lang mo, kung paano nyo ilalaban ng talagang may paninindigan. Sabi kayo na naka-arrested because meron kayo mga nilawag sa batas. Yung sinasabi nyo, legal, binabayaran kayo ng gobyerno. Yung harangan ko lang yung Marcos Highway. Kung alam na ako na container, yalan mo ron. Tutak, sanay kayo na-arrested. Tingnan natin kung di matinag ang in-arrest, hindi matinag kung sino man may dokumento pa na nalalabas. Ang basa natin, pasensya na buhay, basta tayo ng buka ng gobyerno. Lahat tayo dito, sa medyo ng panloloko ng taong gobyerno. Opo. Kaya, sabi ka ko ano ba talaga
Lumalag ako na eh. Baka kung anong posisyon nila, yung sa pagkakas o sila pinakatwalaan ng Rodriguez. Binigyan ba kayo ng SBA ni Rodriguez? Kasi marami nang binigyan ng SBA. Sabi sa Fairview sa Fairview lang, 500 pamilya ang binentahan ng lupa dyan. Yung FB Bonifacio, hanggang hinahanting sila. Patong-patong yung North Fairview lang ha. Hindi natin yung lupa niya, pinasok pa yan ng... Excuse me po. Hindi po kami nagbebenta ng lupa. Hindi, naano ko lang sa inyo, yung mga binigyan ng SBA kasi. Yung po mga tao na mga nagbebenta ng lupa na yan, wala po yan, kung Odo Rodriguez man po yan napabanggit na nagbigay sa kanila ng lupa, meron po kami, kung sino-sino lang ang right person sa ears na may kapatan dito na Kumita kami ni Mr. Rodriguez eh. ni Sir Divenes. Oo, kumita kami dahil tatago nga yan. Sabi kami na nasiwalag namin sa kanya na yung deal, no? Yung pag-i-claim ng mother title mo kung Pilipinas. No? So, nililinaw lang natin. Kasi marami mapapahangong tao pag pumagat na lang yan dyan. Marami na naman tao maglalabas ng pera mag-claim na akala namin siya totoo. No? Saka hindi po ulo, marami na napahangong gusto-gusto. Sa Kenneth, sa pinagbuhatan, no, lahat yan, pinuntahan namin yung mga aso na yan. Nagkakaroon ng mga tayan dahil dyan. Sinasabi lang sa inyo, dinawin yung mabuti dahil dami binigyan ng SBA ni Mr. Rodriguez. Ano first name Sir Rodriguez? Joenes. Divenes Opindo Rodriguez. Saan ko siya? Ngayon. Opindo? Opindo? Opindo. Wala na kami mga malibungan na sa total sa ano. Di ba sa ano kaya ano kalaban natin dati? At saka yung dati, yung nabangbago tayo sa Trinidad Metro Society na natanda ko. Kami Si, ano nga, si Roger Vela, ibigyan tayo ng hektar niya malupa eh. At yung mga buildings eh. May nakataya na. May teach of donation na. Ako nga, meron ako 1,500 square meter. May teach of donation sa ibig dito. Saan na? Saan na? Yung kay Raul Bertaso eh. Pilipinas. yung Bertolaso, tumalot ka nila eh. Sige. Ronnie, with respect, okay, Ronnie, no, Ronnie? With respect sa'yo, Ronnie, ulitin ko, ang media nakalalay sa lahat ng bagay na sa panin ng kantonan. Ulitin ko, sir, dapat tayo ditong biktima, walang mga biktima. Gusto man lang kayo maalalayan, kung tayo lang ay kulang sa pera. Pare, tatlong klase, di ba? Talino, influensya, pera. Isang letra lang mawala dyan. May talino ka, may pera ka, pero wala kang influensya. Talo tayo. So, kailangan pasapasyarin natin yung tip na yun. Yung talino, influensya, pera. Ayaw naman yung pahamak kayo ha. Ayaw namin pahamak yung makausap ninyo. Ayaw na rin maranasin yung mahuli-huli. Mahuli-huli kayo. Sabi nyo na kami kung gusto ninyo basta totoo. Question. If kasi sa as of now, marami pa talagang nag-claim, ano, so, sabi ko nga ninyo, nandyan po sa atin lahat yung talagang true documents. So, if isang harapan po tayo, kung ano man po mangyayari, ano, maliban po doon, ano po yung panghawakan natin para malaman po talaga nila yung boss po talaga yung mayari ng lupa. Ano po yung pinanghawakan natin? Unang-una po, ang pinanghahawakan ng Rodriguez system, ito pong mother title ng Sir Juan Gaspar. Ito pong pinaka-mother title. At saka yung nandito po yung mga journal tungkol dito sa lupa ni Sir Rodriguez. At saka ito pong pinayaran siya ng TPWH. Yun po ang patatunay lamang siya po ang mag-mayari. Sa tanong po, nagbabayad ba ng real estate tax niya si Rodriguez sa gobyerno? Last, Ito pong biyaya namin po. Mayroon po kami Real estate tax po, sinasabi natin, huwag tayo sa minimum tax. Real estate tax po, kailangan natin bago tayo ma-issuehan ng isang titulo o isang kapangyarihan sa isang ari-arian ng bawat individual. Bago doon sa sinasabi niyo, BIR tax, documentary tax, science tax, iba po yun. Iba pa yung real estate tax.
yung real property tax na dito. Buong Pilipinas yung nabiyas. Actually, hindi naman po Saan po lugar yan? sabi po, Saan po kayo nagbabayad partikular? Anong bayan? siguro sa Hindi mo pinirma natin yan eh. Dahil yung Rodriguez na yan, hanggang sa pinamakakilan mo, totoo. hindi naman po actually, marami pong nagdadala ng Rodriguez. Meron po Henry Rodriguez, may Provincia Rodriguez po. Yun po ay mga PT po doon. Ang totoo po dito, ito pong Rodriguez na hawak ni Mr. Johannes Rodriguez. Ito po yung tinatawag na Don Johannes Antonio Rodriguez po ito. Siguro yung iba po, ginagamit na po nila yung papilis. Kaya po nagkagulo-gulo. Yung meron po yung Henry Rodriguez, tulad ng PB Rodriguez, Florencia Rodriguez. Kaya po nagkagulo-gulo po ang pagdating sa lupa. Pero yun po yun, ay mga piki po yun. Kami lang ako kay Mang Agustin. Alam mo, di ba, may tanong lang po. Yes, please. Sisuloy mo na. Gusto ko lang maklaro yung problema ng anong tawag yan, radar? Yung mga radar. Let's make example, Tagaytay. Base sa mga komisyon, sa nakatayo ninyong weather forecast sa group, tsaka sa yung pinakamataas. Sa Palas in the Sky. Palas in the Sky. Nalulo po na kayo mismo, meron natang na taon o bilang na taon na hindi kayo dapat maalis doon sa Picnic. Pero sinasamantala ng mga Tolentino, no, ni Bambor at saka ng asawa, na yung mismong pinatatandaan na masisira yung record for the past 30 years, di ba? So, pagkatanon ng problema, ano ginagawa ninyo, gobyerno sa gobyerno na yung kalaban? Parang hindi nyo maipagtanggol yung lupa na yun na dapat sana wag inagin na itong mga mayor na nangangapam din ng property at sinagap-gap yung lupa sa Picnic Club. Diretso ilabas na rin yung sa payagang kaya. Pagkatapos doon sa Palace in the Sky, so may problema pa rin doon. Para bang hindi ka basta-basta makapasok doon sa para makakuha lang ng datos nung report nyo sa weather. Anong laban ang ginagawa nyo sa kayo sa gano'n? Kasi parang wala kayong tinig at alam boses na, mayor, huwag mo kami ganito eh. Awit mo ng gobyerno, masisira record namin. Actually po, ganito maraming salamat po. Yung kung binabanggit natin na sa Picnic Group, ito po yung argument station. Yung kung argument station, ito po yung mamukuha ng data para magbigay po as a research data. However, yung kung grupang kinatatayuan ng aming argument station within the Picnic Group ay may-ari po ng city na Tagaytay. There were negotiations at kaso na po at the end ay kailangan po nila yung lupa. Anyway, as part of the research po, ay meron na po kaming itinayong bagong tatag na research station malapit po doon sa Cavite. Malapit sa Tagaytay, all the data, all the comparisons po ay pareho. Kaya kailangan po, pagkapareho ng data, that is somewhere in Indang. Sa isang universidad po doon po inilipat ang research on argument. Kaya parehas lang po ang datos makukuha. So, dito naman po sa Palace in the Sky, ay wala naman po problema. Ang naging problema naman po ay yung pong doctor mismo, doctor station, meron pong tower po eh. The only problem mo, tinamaan lang po ng kidlat. Yung mga pinakatawer. So, for about a week or 2 weeks ay naging operational. Okay na po ngayon. Ako ito lang o doon, Sermon, no? Kung sa Cavite nagka-problema kayo, dahil lang sa katigasan at katapangan ng mayor. Ang mas mo sa Indang pagka nagkasira ulo ng mayor. Hindi po relasyon ng munisipyo ang sa Indang. Ito po'y pag-aari po ng isang universidad. Kaya ginagawa po namin, ang mga universidad po sa bawat probinsya, marami po kami mga administration within state universities po. Kaya po, naninigurado kami na hindi na po makikipag-maalis po. Nakikipag-mo po kami, wala na po agreement with a state university. Dahil ito po ay sigurado, kailangan ng mga universidad, kailangan
po namin ng data, win-win po kami dito pareho. Last na lang ako. Yes po. Kaya ito lang naman binagsak ang issue na to kasi kung masisira po yung record sa kapakanan ng sambayanan, nagawa ninyo, at dahil sa kalokohan ng isang city mayor, mananay yung kagustuhan nila sa kapakanan ng sambayanan, hindi tama yun para sa akin. Nagkaroon nga po kami ng intensive negotiation para mapanatili po yung aming administration within sa picnic group. Dahil nga po sa kanilang pag-aari at nalaps po yung aming kontratang MOA kasi meron certain period of time po yun na para po kami manatili. Ang pinakamatagal po is 25 years renewable sana. Kaso nga lang, dahil sa pangangailangan po, meron pong boom ng tourism sa Tagaytay. Kaya that is why, pwede naman po namin i-transfer. Pinag-aaralan po namin to. Pinag-aaralan po ng ating research specialist po sa pag-asa. Nandito po, dito po sa Tagaytay at sa somewhere malapit na bayan, ay iisa lamang po. Pwede pong pagpasiyan, ito po ay malalagay pa sa historical data ng pag-asa. Okay, para kay Sir Mon Agustin. Sir Mon, alam natin kung gaano ka-importante ang road safety sa bansa natin. Ang aking lang naman ng sympathy, bakit mo sa inyo, hindi mo lahat, ay parang after doon sa salary, kung bakit sila nakawala, lagi nyo na nag-rinig kung kailan makawala, dahil nagkukumpara sa kita doon sa nag-offer sa kanila. Hindi mo ba pwedeng mga tagapag-asa yung maging makabayan din na pakita mo na nila yung siguro yung pag-iistay mo na sa Pilipinas, hindi ko sa salary, yung parang mas gusto natin maibigas yung bansa natin, hindi ko sa salary kaya sila lilipat nakakasama mo ng loob yan. Kung tutusin, para doon sa mga ordinaryo paganan mo, gaya natin, di ba ho? Sumisweldo, hindi kayo kung tutusin, doon nila kinikita ng bawat expert na sa pag-asa. Maraming salamat po. Ganito po yun. Hindi naman po lahat yan after material benefits or compensation. Hindi nyo po alam, marami po sa amin. Ang average po is actually an aging agency. Marami po dito na tumanda. Meron pa po kami, nagbigay kami ng award. Loyalty award, 45 years in service. Ito po marami na po pinagdaanan. Tulad po ng nasabi ko kanina, hindi po nalalaman ng ating mga kabayan ang pinagdaanan po ng buhay po namin dito sa pag-asa. Dito po sa pag-asa, bago po mga makamit namin, yung isinulong naming pagkakaroon ng benepisyo, yung Magna Carta Benefits under Republic Act 8439 na sinabatas po 1998. 1998 pa po ito sinabatas. Although hindi po napondohan until 2000. Ngayon po, until na wala pa po sa GAA. Binibigay naman po yung beneficios through the savings. Ito po ay para masadala namin. Para maging pagtungan naman po ng mga tagapag-asa naman magbuhay ng marangal. Mga kahit na sa araw, meron pong bahay na inuwi na may bubong, mensahe, at hindi po sa semento na tutulong. Kaya naman po simple po na gusto namin, hindi po nalalaman ng ating kababayan na marami po, especially sa police station, nandoon po sila po mga frontliners natin. Kung hindi po natatandaan, meron po kaming kasama na naging biktima ng Typhoon Nilada. And until now, ay hindi pa po natatagpuan. There were 3. Meron po tatlong kaming kasamahan na matagal sa servisyo ang naging biktima po ng heart attack because of stress sa trabaho. To tell you honestly, meron po kami kabulangan sa field station. Meron po mga station dyan, 1-month station, 2-month station. Pag may bagyo, every hour kailangan mag-send ka ng data. And how can you perform the duty sa 24 hours? Mag-isa lang kayo, dalawa lang kayo. Si Mr. Davis ng Sinahi Weather Station, inatake po sa puso because of stress. Bagyuan po yun. Si Mr. Gababa ng Dive Station, heavy po doon, namatay din po because of stress. Bagyuan din po. Because hindi po pwedeng pabayaan ang istasyon pagka meron pong iba pa na bagyo. Alam na, yes, please. Doon sa binabanggit po yung mga nandun, ang ganda ng explanation, pati po yung advocacy. Ito tanong, paano po mapipigilan yung exodus na yan?
Kasi tatlo, meron pang mga may tigil na lang. Baka bukas po, may 5-6 na yan. Yung tanong ko, paano mo pipigil? Yung po mga in-address po ito, yung sa akin po nakikita, we cannot guarantee definitely yung absolute na mapipigilan po natin. Unless, of course, mapapantayan natin yung binibigay sa ibang bansa. Ngayon po, dito po, ang ginagawa ko yung mga deterrent lang po yung pong magsisilbing mag-isip muna ako twice bago ko gumawa ng desisyon. Yun lamang po palaban namin. Yung modernization na nakasalalagay sa Kongreso and hopefully it will be passed siguro sometime next month ay napapasa po. Ito po modernization. Ito po yung nagbibigay ng sapat na pondo upang lamon. Ngayon po, actually yung modernization matagal na po nasimula mga recent years. Pero hindi pa po kompleto. Ang modernization bill na pinasa po sa second reading, ito po akibat ito ang pagdadagdag pa na mahalagang facilities and yung intensive human resource development. And hindi po namin, ito po ang mahalaga dito. Kasama na po rito pero hindi namin binibigyan ng halaga. Yung pong pag-aaral ng pagtaas ng pay scale. Pag-aaralan pa po. At least kung meron po modernization bill, ay magkakaroon po ng patayan ang ating mga kasama upang gumawa ng right decision sila ito na natin, iiwanan ko ba ang ating bansa, ang paglilingkuran ko ba ay mga dayuhan. Yan po, isa sa mga deterrent kung magkakaroon po tayo ng para sa ating benefits, regular na po namin matatanggap yun At hindi ko lang in recent years, 8 months, ay hirap akong mag-budget. Once natanggap mo, ang bayad lang sa utang. So, yung parang mga tipong gano'n. Pero if ever na maging regular po sana, maging isang dada namin ito, ay magiging deterrent na po. We will think twice. Ako ba'y aalis o hindi? Hindi tulad po ngayon. Talagang desidido. Desidido po sila mga narat po. Kaya ganun po. So sana po, modernization bill, pagsama sa this will serve as a deterrent. Hindi mo pwedeng gumawa kayo na ng batas para naman din sa inyo kasi tao din naman kayo. Insurance mo lang na maprotection kayo. At the same time, yung buhay na ginagawa ninyo, magkaroon kayo ng alternatibo na para hindi umabot sa ganong pangyayari ninyong kinabukasan. Wala pa kami nakikita na although dito sa pag-asa, maasalaman po tayo sa DSIS, yung mga beneficio matatanggap sa ating mga government entities na pwede na-provide ng tulong sa aming kumakasama na magiging biktima sa servisyo ng ibigay sa ating kabayan. Yes, please. Nabanggit mo kanina na every hour habang bumabagyo, kailangan nila mag-submit ng data. Yan ang dahilan, kaya inabot ng storm surge yung tao nila doon sa Tacloban. Atin na ngayon ang alon, hanggang hindi pa nakikita. No? Kaya tanong, ano po ba ang kahalagahan noong data o report na yun na kanilang gagawin to the extent na kailangan nilang ilagay sa balag na kalagahan ng kanilang buhay? Opo, kasi ganito po yun. Noong po bago mag-2010, ang observation pong sinasagawa pag may bagyo ay 6 hourly. Meaning, every 6 hours po ang pag-send ng data. Okay. So, dahil po sa pangangailangan, and according to our research nga po, ito yung in 3 hours. Ito 3 hourly pag may bagyo. So, in 2010, and ngayon, nagkaroon po ng aming polisiya na kailangan po mag-send ng data. Because the data is very important. Hindi po natin po pwedeng sabihin. Alam niyo naman po ang bagay ngayon because meron po natambang na change. Anytime pwedeng magpalit ng puso ang isang bagyo. We cannot really tell. Tulad po dun dati, parang nare-release na Pero when it changes direction so rapidly, kaya kailangan po every hour ay kailangan mag-gawin. I'm very sorry po, pero wala akong nakita kahalagaan kasi nakailangan mo yung buhay mo para wala sa report na yun. Another thing mo, another question. Yes. Meron na tayo, merong observatory ba yun? Weather Bureau, US
Hawaii na ang sabi ay mas accurate kaysa ating Pag-asa. Is that true? No, hindi kasi ang data po, kung saan sila malapit, papunta ang bagyo, nandun po sa data. Surface data, that is very important. Kaya nga po hindi umalis, meron po tayong tinatawag na barometro. Yung barometro po ang sumusukat kung nandiyan na po sa kabila. Yun po ang binantayan. Hindi kasama ka-best po, kasama po na yung babaan. Bantayan ng barometro pagka it will dip down significantly, nandiyan na po ang disaster. So, hindi po totoo yung sinasabi ng Pag-asa. Kumukuha ka ng report doon sa Hawaii. No, hindi po. Lahat po tayo may cooperation na Okay. Sa Singapore, Japan, US, NOAA, lahat po, pati po sila kumukuha ng dito sa Pag-asa. Sa may sinalalakay, no? Ano po pangalan ng inyong asosasyon? Philippine Weathermen Employees Association. Ano po ang sa maikling salita ng tawag niya? Kuya po. Wait, o pwede ba palitan dito sa kaya nga po medyo nasa liderato. Medyo hindi po maganda. However, because ko in respect, doon po sa nagtatag, hindi po namin po pwedeng patuloy ito. As for me, gusto ko nga po sana magkaroon ng pagbabago ng pangalan. Kaya ako po, nasisiyan sa inyo sa guys. Anyway, hindi ko po. Bakit? Caroline, yung mga hawak ng titulo, may titulo ba yan? Spanish title. Meron po kami na titulo ng Spanish title. Tapos tinatransfer na po ng 400 pa. Hindi, yung transfer na ba sa bagong titulo natin yung balik ngayon? Oo. Pero na kayo? Yes po. Compare po yun ng halos po yung 1 billion nandito po sa property plan. May transfer yun, ha? Opo. Ito po yung converter ng kailangan na pagbayad kayo ng tax. Excuse me po. Convert po siya ng 1 billion, 282 million, 460,000 square meter. Always po. Actually po, kasi po, mostly po, Kasi pwedeng kunin ng gobyerno. meron kayo po yan title? So, I would like to announce, kaya po kami nandito, dahil talaga po ulit nga sitwasyon na katulad po ng sinabi ng hindi po na kaya Roland Mata po. So, nandito po kami para po malaman ng katotohanan. Kung ano po talaga na matigil ang kalokohan ng pagbebenta ng lupa at nagiging biktima ang karamihan. Paano po natin isisiwalag kami natantad kung hindi kami gagawa na nitong action? Sino yung mga pege? Ang marami po rin sa akin. Actually po, wala po, alam pa rin lang po yun. Sino yung mga pege sinasabi niyo? Italiano, ang magaling pagkakaliano, pege. Guido. Ito po, napakarami po yung mga title. More than 120 billion fake title. Tingin ko po masabi, kasi po, ang title natin yung mga yun. Yun po, Sabi talaga yan. Kasi hindi natin pa tayo kumain na sa Mr. Rolly, alam niyo ba kung paano ako ito nung Rodriguez? Piniliba nila ito. Ayun po sa store po. Ang store po dito, yung nagmula po sa Silver Dashboard. Protocol of 1891. Kung paano po, napunta ng
Rodriguez, itong mga kalupaan, kung halos pusa. Sapagkat during the Spanish regime po, si Don Juan Rodriguez, siya po ang gobernador Silvio ng sabihin na lang po natin dito sa buong Metro Manila, sa buong Luzon. Kaya po napunta sa kanila po ang kalupaan. Kayo po ba yung nakapag-recover na sa Antipolo na nakalala po na lupa niya? Ako nabigyan din ako ng ilang Italia, pero actually po, wala po kanya yung may nabili. wala po kami na-recover sapagkat po, Kung meron kayo mga kapit, ang unang po sa amin, tulad ng sinabi ni Sir kanina, wala po kami tira. wala kayong pwersa. Kaya wala po kami po. Kaya narito, magpapatulong kayo para ma-expose yung mga bahay. Kailangan niyo pinanser. Wala kayong mga power, wala kayong pera. Ikaw pinanser. Gusto ko kayo tatanong mo po siya. Si Pastor muna, Pastor muna. Pastor muna, Pastor. Sige po. Pastor, just Pastor. Thank you very much. Ako po, sa usapin nyo pa, ito bang Rodriguez ang ginagamit na title, yung inarap nating Spanish title pa? Nagula po sa Spanish title. Anong number po? Yung Spanish title na 53. Kasi sapagkat yung Supreme Position, tinanggal na po lahat ng gano'n. Isip po ito ng Spanish title. Ito po yung sinasabing si Juan Gaspar, Protocol of 1881. Yun po ang principle ng Sir Juan Gaspar. Pangalaman po, ito po bang Rodriguez, ito mo sinasabi yung Kalawakan ng Rizal. Kasi ito pong Quezon City, alas Rizal ito ito eh. Sa ko po lahat itong kung batasan po ito, lumiyan daw ang pangalan nyo, binabanggit sa buong batasan. Ang Rodriguez ang nanggugulo. Kapag incomplete kayo sa mga dokumento, yung mga paliwanag nyo, okay, pero ito yung mga hawak ng dokumento, kasi yung mga pong katulad po ito sa batasan, yung dating subdivision na ang kinanang gobyerno, hindi nagbayad ng buwis, yung Dolor Subdivision. Ang Dolor Subdivision po, maraming mga title na talagang individual na nabenta sa mga owner. Kaya po yan, pinipilit ng mga nakabenta, kawagan namin nakabenta, sa kanila yan sa pagkatilipunin sa Dolor. Now, kasama sa mga inaangkin ng Rodriguez yan. Para po sa mga kinakailangan siguro, kompleto ng dokumento ang Rodriguez Estate. Para po naman, kumbaga, pag kineto po yung Rodriguez Estate sa Quezon City, yung mga style na po. Sapagkat wala kayong mapakita ng dokumento matibay na talagang ang inyong nilalakad tama. Ang 330 ng title po ng panahon ng Kastila, suspended po ng Supreme Court. May decision po ang korte sa lahat ng dalaga nyo. So, ibig sabihin, updated documentation dapat ang meron kayo. Dokumento, Yung latest. Tulad po ng sinasabi po ni Sir, na namamayag pa po yung mga Rodriguez. Actually po, yung po namamayag pa na sinasabi po ni Sir po, ay hindi po yung totoo na Rodriguez. Ginagamit na po yung papilis ng Rodriguez. Sa bakit maraming Rodriguez, sino, paano papaniwala natin ng tao? Sino ba talaga original na Rodriguez? Ay, ito po yung aming family tree. Family tree po, ang tunay na Rodriguez na nagdadala po ng sinulat po. Thank you. Sekarang announcement tentang itu si Bani ng taon eh. Wala. Pagdating daw sila, bigyan sa pagkakataon na pasalita nito, may shake statement. Meron siya lugar. Hindi pa niya alam. Alam ko sa inyo kung gano'n ka-secure yung working area ng mga weathermen. Kasi hindi yung secure ng working area, no? Yung working area, hindi yung tinatanggap or whatever it is. Isa lang rito. Dumating yung bagyo, kamukha na nag-victima sa iyo na kasi isang doon sa ano eh. Nag-worry ako. Sabi ko, anong naman yung taga-radio station? Yung working area nila, hindi masyado secure na ano man ang dumating, ang bilog yung man, kalindon man, dapat safe ang weatherman. Gano'n kasama ito doon sa modernization plan na hinihingi ninyo dito sa
notification po namin na nakabase sa mga probinsya, lahat po standard po ito, one level building lamang po lahat. Hindi po, one level station kasi meron pong standard na sinusunod. Lahat po yung pag-asap kasi meron pong standard na World Meteorological Organization. Ito po yung nakabase sa United Nations Agency na looking after sa lahat ng agencies worldwide. Ito po sinusunod natin standard. So hindi po natin sasabihin na pwede tayo makatayo sa mataas building. Kasi ko yung mga instrumento ko ay magkakaroon ng obstruction ng data po. That is why kailangan po ay mataas ang mga instrumento other than the building. Kasi makakapagiging po ng obstruction. Lahat po naman ay aminin natin, wala po, hindi po fence po security reason. Dahil na po, kami po ay yung iba sa major airports kasama po doon. So, kasama po sa security ng mga airports ang aming mga station. Otherwise, yung iba naman po ay guided ng aming digital stations ay meron po kami mga luwag and even mga safety measures para po protektahan. Protection. Wala po kasi naka-display po yun eh. Once na nagkaroon po ng observation, ng weather observation, kailangan po naka-display lahat. Yung lang kung kasama po namin, si kasamang Vestus sa Tacloban, sinicute po, I'm sorry, micro-paragraph pala ang kanyang kinatabayanan. Kasi yung micro-paragraph, kaya po kanyang bigyan ng protection. Ito po ang nagsisilbi, compared to airplanes, meron tayong black box. Yung micro-paragraph, doon po nandun lahat ang data, kung ano po ang reading, kung ano rin bagay. So, yun po ang kanyang sinecure. Kaya po, she was able na to run kahit na malapit na po ang dilubyo. Nakita nun. Micro-paragraph po ang kanyang. Yes, sir. Nababaw niya. Kasi nawala lahat. Because meron pong sinumpahan, that is an application, bawat sa po sa amin, meron application, hindi po namin pwedeng talikuran yun because natatakot na. Yun nga po ang risk ng isang taga sa weather observer, yung mag-compliance po namin. Inantan po ang risk. Kaya po tinatawag namin, sila po ang frontliners, sila po ang kumuha ng data upang ito po sa weather forecasting section by E. Doon po tayo nagpo-formulate ng weather forecast and weather warning. Sir, ayusin nyo na lang yung ano kasi hindi pwede kayo ang mamamatay dahil kayo ang nauuna na makaalam na mangyayari. And then po, na ano, pero nobody knew na ganun talaga. Nobody knew. Yung talagang sobrang relevant. Hindi po namin po pwede iwanan. To tell you honestly, this is not a hypocritical statement. Kami po meron po kami obligation na dapat gampanan. If it was not, hindi na po kami maglalakas doon na sabihin kami po yung nagsisisi sa taong bayan. We don't have the right pagkamin. Ilang taon po kayo sa pag-asa? Aminin ko lang sa'yo. Nagkaroon po ako sa pag-asa ay entered the service 1979. Yes, hindi. Yung sila po kasi research assistant. Tapos, nagkaroon po na katulanan sa pag-asa ng mga, yung nagpagdala po ng weather forecast. Sa pag ng nakasa na pinasayan ko rin po yan. Pero sa hinawa ng inyong karera sa pag-asa? Yes, kabisado of course, marami ng bagyo, marami ng disaster ang dumaan. Opo. Umabot ba sa puntong napikon din kayo sa aming hanay dahil ginagawa namin kayong pulutan dahil pumalya, di umano yung inyong... No po, inaamin ko po. Or every time na lang na pumalya, napipikon kayo dahil sino may kasalanan? Hindi po napipikon. Medyo nasasaktan lang po. Kasi pag napikon na ako. However, nasa tao din po kami. Aminin ko na po. Nung i-release yung matagal na, nagiging
kulang po kami. Kasi aminin ko, kulang po sa equipo. Sa pasilidad. But then, ngayon, we will not admit na mangyayari kasi nandito na yung ano eh. We have the facilities, we have the supercomputers, we have the doppler radar stations, we have the meteorological satellites, and of course, we have the talented people na pinag-aaral po namin intensively, not only here in the Philippines, but abroad pa. Ngayon po, personally, bilang kawali ko na po nasa for over 34 years, ngayon ko po, naranasan ang comparison ngayon at sa ano. Kaya po noon, okay lang po. Diyan po nasasaktan. Kaya nga po sinasabi ko, hindi lang po material benefits ang nakapagbigay sa amin ng suggest na samahan po. Yung pong tiwala ng taong bayan. Yung pong isa talaga para sa kanila. That's why they are staying until now. 40 years in service, 45 years in service. Pero, okay pa naman yung manpower ninyo. Okay naman. Sinabi mo kanina, nagpupunta sa PSL. Hindi, kasi ganito papaliwanag ko. Yung personal complements of forecasting ng forecasters, ang ideal is 16. There are 6-0. Meron po kaming over 100 meteorologists. Pero yung 100 meteorologists, nakadeploy po sa weather station, sa field station, sa research. Yung po nagsasagawa ng research ukol sa ninyo, sa La Nina, yun po. At meron pong report na po na ano. Kaya po nakikita eh, ang nakikita po as forecasters is 16. Ngayon po, 13 na lamang because the 3 are under training sa Korea po. Kaya po, ganyan. Okay. Salamat. Ako, medyo nakapektuhan na dahil sa lumalabas eh, para pinapapali yung mga podcasters na gumagawa ng trabaho ninyo. Yes, that is a threat. Yung halimbawa sa amin sila TV, meron kami sarili mga podcaster. Okay, GMA, ABS-CBN. pero ako, yung isa po yan sa mga actually maraming weather agencies mga private. Yung meron tayo ng weather news, weather center ng mga tinatawag. However, yung pag-asa po, ito lang po ang official sa worldwide. Lahat po ng data, kami lang po may hawak. And we are the only recognized by the United Nations na maging official meteorological, hydrometeorological office dito po sa Pilipinas. Galing ng pag-asa, di ba? Saan? Yung sa GMA. Galing po sa pag-asa sa Mr. Nathaniel Cruz. He used to be the weather division chief. Work siya naman sa inyo. Yes. Sabi ko, dapat ibigyan nila ng credit, di ba? Yun. Hindi na naman may basta sa aming sariling water center. Wala sa sariling water center. Pag-asa natin naman binagaling ng report, di ba? Mali rin sila. So, dapat sabihin na sa kalap ng pag-asa o hindi pag-asa water forecasting center, di ba? Hindi. Sa amin naman po, Dito, pinagpulubi ito para sa sarili nila eh. Sarili nila analysis. tanong lang tayo. We're not after the place. Basta importante naman po, yung dapat namin magampanan, believe that data kasi kailangan po ito eh. Kasi ang mission namin is to protect our people from the calamities tulad po ng pagbagyo. Yan po, tungkulin po namin, hindi po namin pwede pagdamot because threat po sa amin. They would never be a threat kasi nakakatulong po sila eh. And never po kami maano dahil we are being protected not only by the Philippine government but the United Nations being a member ng World Meteorological Organization. Sila po ay ang namamahala. 198 countries ang member po dito and the Philippines being one of the pioneers na naging membro ay inalagaan po ng World Meteorological Organization. Papunta po naman yung media event every year, di ba? Meron po kaming year-end review media. Media. Ilang taon nilang pinag-susunugan ng kilay. Yung kung paano yung mga terminology sa pag-asa, may translate sa Pilipino o Tagalog.
Kasi po, nung mga, dito mga lately, ang kinukuha po namin, like yung mga tagalabas po, hindi po nagpapag-asa mismo. Gumawa po kami ng isang task force na kung saan po ang magbibigay po ng pag-aaral dito upang may translate sa layman's word. Ang ginagawin po ng terminologies, mga tagalabas po ang karamihan may natakalika because sila po ang yung exact translation ano po kasi masyadong technical. Yung katatawag yung call front nagkaroon po medyo malaswa po para sa malamig na harapan. Yan nga po, meron pong kasama po sa mga pag-aaral yung how the people can accept if ever we bring yung we change yung para maging laymanized yung aming mga terminologies. We are doing it. Ginagawa po namin matagal na po kaso nga lang it has to be accepted by the end users. Yung pong media ng ating publiko. Lalo na yung malito, yung fault time. Wala naman sa bigos yan. Paano nagkakaroon yung fault time? Ang kami nagkakaroon na yan eh. Sila sa tapos, makasala ng buhay. Yung ano, kuya yung dati, di ba si pagpangalan? Yung tagal din sa yung tagal na dahil sa nagkamali siya na prediction. Kawawa yun eh, no? Kasi yung pagkasabay ba yun dahil dun sa pagbasa niya o kahit hindi na lumabas? Yung ano lang, hindi siya yun lang sir. Hindi si Dr. Priso dito po. Yun pong ganito po nangyari na kaya wala po because ang nag-decision po niya is wala niya. However, hindi naman directly po siya pinagdal because of typhoon Bastian. That was typhoon Bastian. Yung nangyari po yun. Tulad po ng mga pangyayari tulad ng nung nangyari yun, hindi naman because of the accuracy ang pinag-usapan. Bukod po kami po mga ibang dahilan because ay ang pag-asa, matagal po ako sa pag-asa. Even na po ng pag-asa, people dito sa central office, I know them by personal kaya kilala po. Alam ko sa service binibigyan namin, kabisado ko po rin ang mga dahilan. Kaya mga dahilan po natin, hindi po natin po pwedeng malaman because I cannot speak for them sa station. So, gumawa po na siya. Salamat. Okay. Wala na yung sabitan ko. Laro yung sabitan ko, wala. Paano na yung pagtatanggol sa sarili na? Wala na, oo. Sabi ako po salamat. Din thank you for joining us. At sana ay mapigilan na yung magalis na ating mga kasamahan, propaganda. Kailangan natin ng mga expertise. Lalo ngayon at private case na pinag-usapan. Meron na kami. Mga broadcasters. At of course, salamat kay Rolly and Stella. Elisa. Sana ay may pagtutunan yung pamilya. At sana kung matupad niya ang pangarap ninyo. Bigay lupa. Pagkinan niyo lang kami. Sige. Bago sumating si Abid Angkol, isa mo na habol ng tanong. Janet, ano sasabi mo sa mga taong nagsasabi? Mabuti palisin na yung pag-asa. Kasi yan ang nagdadala ng pag-iwit sa Pilipinas eh. Kung wala pag-asa, walang bagyo. Kasi medyo masama po ang pag-ibig ko. Nung pumunta ako sa Kitiraran ng Kuya about 9 years ago, yan po ang aming naging mission. Ang aming po naging advokasya, itaas ang servisyo ng pag-asa. Dati po, nung upo po kami ang tawag po sa Kuya, because wala po ginagawa. Yun ang tawag ng mga
empleyado. But then, we make a difference kung kami, isulong po namin nagkaroon ng mobility modernization, nagkaroon po ng tiwala, balik natin ang tiwala ng taong bayan, hindi lang po kapag ng tao ang aming asikaso. Even ang patas po namin ang atas. Kaya that is why, sabi ko na pwede ang gano'n ng conversation because akala nila, puro sweldo lang ang hinahanap namin. Kaya po but then, I assure you, marami pong nananatiling patriotic sa pag-asa. Marami po siya 45 years in service, 40 years, ako po 34 years in service. Dahil po sa inyong pag-asa, para makita ko yung realization ng nagbukas. Yan ang maganda kasi ako malaki noon. Okay? Parang basketball play. Extension. Tama kasi wala natin kung may bago. Wala na dito hindi pa naman sila kapatan. Ewan ko kayo tayo mga ito, paano sa atin. Diba? Yes sir, okay na. Kasi yesterday, yung quotation ako na ginagawa natin, nakapit mo sa kapilang ng presidente, ano yung resident para mukhang presidente ma-affirm yung presidente ng Republic. Magandang umaga sir, magandang umaga sa ating mga podcaster nandito. Una po, ito po siguro, mali na po yung titulo dito. Pwede na po natin lagyan ng X, no? Ex-General Manager ng MRT. So, ako po ay isa na uling private citizen na kasama niyo na po ako dito, no? Na hindi na po ako official na pamahalaan dahil nag-tender na po ako ng resignation ng Lunes. Kung binigay nga po natin sa House Committee kahapon, sinabi po natin na ito po ay revocable. Although, napasok po natin sa ibang pahayagan yun. Sinasabing hindi naman daw ako dapat nag-resign kasi pinayag daw ako ni Presidente. So hinihintay din po natin na magkaroon tayo ng kopya kung totoo man po yun. Pero ang pagkasay po sa atin, mukhang ang nagpalabas ay ilang reporter at hindi naman daw po nagaling kay Presidente. Ino pong resignation letter natin ay inendorso na po kay Presidente ni Secretary Baya. Inaano po natin na tatanggapin po yung Presidente. Okay, kung tatanggapin po, hindi, wala na, tuloy na ang pagkakas niya. Magiging ano po yun, naka-benefit kasi po, sinabi na po natin na i-revocable po yun. At medyo mas maganda po ang natin ngayon yung pakiramdam natin na mawala na tayo sa ang muli nito, ang nag-trigger ng pagkakalis nyo yung issue ng bibigyan nyo ng kontrata sa inyong Mag-anak. sa tuwin parang ito nabili daw sa sinulat ni Jan Soto noong linggo. Iyan na ang sinulat ni Jan Soto, pero ito po ay pinabulaan na natin ang punto-punto kahapon po doon sa hearing ng Committee on Good Governance. Unang-una po, sinabi po niya na ibinigay ko ang kontrata doon sa Angel Ginto. Sagot ko po niyan, hindi po ako ang nagbibigay ng kontrata. Ang lahat ng kontrata ko ng MRT ay dumadaan po sa Regional Awards Committee ng DOTC. Kaya ako po ay wala pong influensya doon sa mga awards na ginagawa ng DOTC. Yun po yung una doon, no? Pangalawa po, yung sinasabi ng nandoon ang kinuloko, ito po ay isa po sa mga incorporator. Yung po mga relatives po natin, siguro kayo din po, yung mga relatives nyo, hindi nyo po alam ang ginagawa ng mga tao ito. Meron po ito mga sariling business interest, hindi nyo naman siyempre monitor kung ano ang ginagawa nila talaga. Noong nag-incorporate po sila ng exams, nakita natin doon sa SEC registration, puro po ito mga taga-Pangasinan. At
Yun naman pong Sister Soriano, no? Ito po ay isang tao rin na dito sa Pangasinan kasi siya po ang provincial administrator ng Pangasinan. Kaya ito iba niyang kasama, matulad po nitong si Marlo de la Cruz, ano? Isa rin po kaya ng tao sa Pangasinan. At yung pong isa pa niyang kasama din na si Rivera, ito po ay top board mayor sa Pangasinan. Kaya kung masasabi mo, lahat po sila ay magkakilala doon. At ako po, hindi naman po kasagad doon. Hindi ko po sila alam kung anong ginagawa na doon. Suwali po nung nalaman ko na meron pa silang intensyon na mag-deal para sa maintenance ng F-23 at ito ko po nandun yung pangalan sa Soriano, kaagad ko po siya sinabihan. Kasi sinabi ko po na ito ay improper kung nandiyan ka kasi mag-enter into a contract with the government. Kaya ang dapat siya nag-digress ka. Dinong po ay nangyayari niya kasi siya rin naman po ay official ng pamahalaan ng Pangasinan at siya po ay nag-digress. Kaya bago po mag-bid, bago po ma-award yung kontrata sa PX Trucks, wala na po siya doon. Kaya ako po ay kampante na wala pong illegal doon sa nangyari. At yun naman po sinasabi ni Mr. Bundo ko na bakit daw na i-award sa PX Trucks, wala itong kapital, wala itong experience. Ang sagot po natin yan, hindi po siguro alam ni Mr. Bundo kung paano po ang government procurement. Dahil sa government procurement po, particular na kung ang nagbibig ay joint venture, tinitingnan niyo po ang total experience ng joint venture, hindi po nung isa lang. Kaya kung nangyari po yan, ang requirement po niya ay nung parameters natin, kailangan meron 10 years experience, no? Assuming meron kang tatlong joint ventures, no? Forming the joint venture, yung isa 1 month old, yung isa 2 months old, yung isa 10 months, 10 years, no? So, qualified ba ito? Opo, qualified ito. Kasi yung total nun, especially yung pinakamalaki 10 years, yun po ang tinitingnan ng Business Awards Committee. Yun po kapital. Kung meron pong dalawang joint venture, yung kapital ng isa maliit lang, yung isa malaki, ang tinitingnan po yung malaking kapital. Hindi po individually na tinitingnan niya, yan po tinitingnan po collectively. At yung pong isa pa pong requirement dyan, na kailangan ito pong joint venture na makuha na ng project na at least 50% ang work noong sa nakatang project. No? At ang builders po, yung pong joint venture nila, malaki pong kontrata na nakuha nito. Kaya ito po ay pasok po doon sa lahat ng qualification. Okay. Kung dito naman, Mr. Lee, punto por punto yung lahat ng mga negosyo sa yan. Yung punto ng issue ng extortion. Ulo. Ano po eh? Yung napahagod na rin po tayo. Napahagod na rin po tayo. Noong una po ako na-interview ni Karen Davila, sabi ko, hindi ako mag-resign noon. Mag-resign ako kapag na-clear na ako ng mga bodies. Sa tagal po na mag-hinintay natin. Kasi po nung sa NBI, no? November po po ako nasa mundo, November po po ako nagsabit ng cabinet affidavit. Hanggang po, wala akong resolution. Kung hindi po lumabas ang bagong issue, siguro makakapatagal po ako. Pero ito po sa bagong issue, hindi po wala sa totohanan, nakikita po natin yung batikos. Nakakasawa na rin po yung sagot ng sagot, no? Kaya sabi ko, maganda na po siguro na magpahinga ako. Hinga po dito sa ang lamang po ng Victoria ay itong pag-resign nyo gawa na po kayo ngunit lalabas daw na may mga taong behind na malaking kangan ng Diyos sa likod itong decision sa may pilihan. So, nilalawang po nung Victoria na para magaan na hindi pwedeng vulgar ang mga anak ng Diyos na sa likod ng decision. Ibig kong sabihin, may malaking tao na sa likod. Kaya muna tayo, marilaw sa ligaw ko, magka ng kapangalan, yung mga tao pwedeng kinupuli, pero mga anak ng Diyos. Hindi ko po na kasi yung editorial na yun kasi sabi ko sa akin ng asawa ko, wag na po kami makinig ng news, wag na kami magbasa ng dyaryo kasi pare-pareho ang sasamaan loob namin. Yung po pinakinggan ko, kaya
hindi na po ako nagbasa pa ng mga newspapers wala akong Lunes, no? Ito ay para magkaroon kami ng peace of mind. Siguro po, iaasahan naman po natin, na wala naman pong lihim na talagang magiging lihim forever. So kung meron po mga lihim yan, siguro po, usap po itong sisingaw at hindi po manggagaling sa akin ito. At iba po kasi baka mga speculation, hindi po natin alam yun. At ako po, masaya na po sa private life na uli ako. At sana po, sa panahon po, mali po ang pagkakaan. May perception po dati na kaya matibay pa yun dahil merong may kasalanan. Banggitin ba na yung mga pangalan? Yung mga pangalan ay yung kapatid at bayaw ni Noy. At kaya matibay kayo dahil pupungko sa inyo ang ambassador. At iba pa. Dahil kapag hindi kayo naman, magsasalita kayo at sasabi pamilya mo. Kaya ang perception mo yun, maraming nagulat na parang nakalampas na kayo sa malaking climax. Ito parang maliit lang dahil sa mga nakakaalam ng gobyerno. Napakarami ang mga kamag-anak na sa pag-inwan. Kasi ang kaibahan nito, ilo ito, hindi makagima ang family na ito. Iba yung family na ito. Samantalang pagkadugo ay maaaring kahit na hindi yung maternal family na ito, magiging sa maternal. Ito may so, parang anti-climatic ito. So, maraming naguguluhan ngayon. At dahil nandun yung background ng Napoli, ito namang discussion niya, maliwalay doon. Pero parang magulo na naman. Yun na po napapansin natin kapag pumuputok kasi ng buhay, nakikisabay po tayo kung minsan na po, nagpapasalamat ng po dahil talagang muna na yung sa atin. So kapag hindi po nagsasabayan, hindi po natin alam kung sino po ang nagpapalabas niyan. Kaya sa naman po magsalita. Last question lang ako. Sir, yung bang close na deal na in your term, nandiyan pa kayo? Up to when ang lang pa rin? Yan po po isa pong nakakapagtaka. Kasi ito po, na-award po yung kontrata ngayon sa kanila 2012. At nagtapos po yan mga bandang 9 months after, June or July of 2013. So tapos na po yan. Wala na po yung kontrata. Tapos na po yan. At meron na pong panibagong nagmimingti na. Not with you. Hindi po. Iba na po itong maintenance provider na ito. Ang pangalan po ito, Global ATV Joint Venture. Wala na po yung PA-Star dyan. Kaya nga po nung in-interview si Jarvis Bundok ni Karen Davila, nung in-interview po ako, ang sabi po ni Jarvis Bundok, ang talaga naman pong pinupuntahan itong artikulo ko, para lang po mapaganda itong maintenance ng MRT3. Hindi po niya alam, iba na po ang may hawak ng maintenance ng MRT3. So, hindi po natin alam ang rason kung bakit po in-intervention. May biktima ng manggaan sa Maracaba Group. Hindi po alam kung sino yung nagbabanggaan Kaya, ako po, liberal ba kayo? Parang naiwan ako mag-isa. Okay. Well, let's wish Attorney Vitacol the best of luck. Welcome to the world of the unemployed. Balik practice po ako. Practice. Hindi po may gusto ng abogado kaya. Pero hindi po pro bono. Crossroads more open now than when you were with MRT. Makakasama natin ito sa rally. June 12. Baka makasama natin sa attorney sa mga rally.